Pakinggan natin itong sasabihin netong isang magaling na congressman, putang ina, Representative Bungalon ng Ako Bicol. Meron siyang sinasabi patungkol doon sa pagdulog ni VP Sara sa Supreme Court. Kaya nga may Supreme Court eh. Yan ang pinakamataas na korte sa Pilipinas. Kaya nga merong mga motion eh. Kasi pwede mong i-utilize yan basta within the bounds of your rights. Basta karapatan mo yan na tumakbo sa Supreme Court kahit sino ka pa, kahit kriminal ka. Meron kang karapatan. So sinasabi niya is unprecedented. Itong pagtakbo ni VP Sara, putang ina mo, kasino ka? Representative Bungalon ng Ako Bicol, kupal ka, sino ka? Abogado ka ba? Putang ina ka, wala kang alam. Ni-research natin. Itong si Bungalon, hindi naman abogado, nakikialam sa usaping pang-abogado. Tarantado. Mag-abogasya ka muna bago ka makialam. Ngayon, si Boss Dada, nakikialam ka rin naman sa usaping pang-abogado? Hindi ah. Hindi ako nakikialam sa usaping pang-abogado. Pero nakikialam ako at ako'y nagkokomento dahil ako'y taxpayers at kasama ito ng aking kalayaan sa pagpapahayag. Ito si Bungalo, nagpapahayag lang din naman ng kanyang kalayaan sa pagpapahayag. Kaya nga sinasabi natin, mali yung kanyang sinasabi. At saka hindi siya saklaw nito. Hindi siya saklaw niyan. Dahil siya po ay sitting congressman. So kung may sasabihin siya, may bias po yan. Di ba? Kasi alam natin, congressman siya. Alam natin, nababayaran sila. Di umano. So may bias siya. Kaya kung magsasalita siya, magsasalita rin tayo. Pwede naman yun, di ba? Pero ito lang masasabi ko. You are talking about yung unprecedented, yung pagpunta ni VP Sara sa Supreme Court. Karapatan niya yun? Karapatan mo yun? Karapatan ko yun? Karapatan ng bawat Pilipino yun? Ba't kayo mga galit? Ginamit lang naman niya yung karapatan niya. Putang ina nyo. Bakit kapag kayo ang umaatake, tuwan-tuwa kayo, pero kapag kami ang umatake, gigil na gigil kayo? Ano sasabihin nitong tokmol na to? Rosalie, ayon kay Congressman Bungalon, wala pa bang impeached official na dumulog sa Supreme Court upang ipahinto ang impeachment proceedings? Tinan mo kung gaano kabobo ha. Lahat ng mga ini-impeach na mga impeachable officials, hindi naman daw tumakbo sa Supreme Court. Putang ina, kasalanan pa ba ni VP Sara yun? Kasalanan ba ni VP Sara yun? Ha? Ganito na lang. Sir, baka kaya hindi sila dumulog sa Supreme Court dahil nung mga Congress na yan, nung nag-file sila ng impeachment, baka dumaan sa tamang proseso. Halimbawa, yung kay Davide, yung kay Erap, yung kay Sereno, yung kay Corona. Baka dumaan yan sa tamang proseso. Baka hindi katulad nung sa inyo na hindi dumaan sa tamang proseso dahil nga mga pulpul kayo dyan eh. Baka kaya hindi nag-file sa Supreme Court etong mga ibang na-impeach or kinasuhan ng impeachment dyan sa Kongreso. It's because tama yung proseso nung pagpa-file ng impeachment sa kanila sa Kongreso. That is why hindi sila nagpunta ng Supreme Court. Dito nga, meron ngang grounds. Ang Attorney Torion and Attorney Delgra kasama ang Banateros at saka si VP Sara, meron nga siyang nakikitang mali. Grounds para siya ay mag-petition for certiorari dyan sa Kongreso. Kaya ganun, ginamit niya yun. So anong pakialam ni VP Sara sa mga nakaraang mga impeachment? Wala na siyang pakialam doon. Ang pakialam niya yung sarili niya. And if being a lawyer, ayun ang nakikita niyang isang paraan para itong mga congressman mabisto yung kabulastugan, miski ako gagawin ko yun. And sigurado ako miski ikaw gagawin mo yun. Aga, ipinunto ni House Assistant Majority Leader Ako Bicol Party List Representative Zil Bongalon na sa kasaysayan anya ng Philippine impeachment cases, wala pang dumulog sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment process. Ano naman? Kung wala pang dumulog, it's their problem.
Oo, hindi nila ginamit yung kanilang opportunity. Hindi nila inexhaust lahat ng proper or legal remedies. It's not the fault of Inday Sara. It's not the fault of Banateros and Attorney Torion. All of us, merong mga karapatan, and this is within our rights. So what is wrong? Anong mali? Representative Bungalon, anong masama doon? O, masama ba yung ginawa? Illegal ba ito? Unconstitutional ba ito? Kung wala, babayaan mong umandar ang proseso. You are always talking about check and balances. Ito, ginagamit nga natin yung check and balances. O, nakita kami ng pag-abuso sa Kongreso, so we need to run sa isang institusyon na alam namin na hindi corrupt. Hindi ba? Hindi anya pinahinto ni na dating Chief Justice Renato Corona at former Ombudsman Merceditas Gutierrez ang kanilang impeachment sa pamamagitan ng korte. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa. Anda na siya sa depensa niya. And sino ba may sabi na kapag ikaw'y dumulog sa Supreme Court, hindi ka handa sa depensa mo? That is actually part of her defense. As early as now, she's defending herself already from all of you motherfuckers. Oo, sa totoo lang, this is part of her defense. What is she doing now? She's defending herself. What are you talking about? Sinasabi mong kailangan paghandaan na lang niya. Gago. Ang legal counsel ni VP Sara, putang ina mo. Kahit siguro kumain ka ng maraming diploma, puta hindi mo maaabot yung credentials nila. O isa ka lang party list representative na kaya nanalo dahil maraming pera si Zaldico. Kaya wag kang magmalaki na feeling mo nandiyan ka sa Kongreso dahil minahal ka ng tao, hindi. Kaya ka nandiyan sa Kongreso dahil mayaman si Zaldico. Dahil mayaman ang Ako Bicol Party List, kayang bilhin ng lahat ng mga Bicolano, di umano. O kaya wag kang magmayabang na parang putang ina mo. You're high and mighty na you can talk about VP Sara, you can talk like this to VP Sara, kupal ka. Sino ka ba? Binoto ka ba ng ilang milyon? Tangina ka? Ilan libo na nga lang yung boto nyo. Ilan libo na lang yung boto nyo ni Zaldico. Naghati pa kayo eh. Tangina kung makapagsalita ka, you're just a second nominee. You are just a party list representative. You're not even voted by you are only voted by a handful of people. Percentage ng botante yung bumoto sa inyo. Hindi kayo importante, sa totoo lang, kayo mga party list. Dapat nga diyan sa Kongreso kayo yung mga pinakawalang mga silbi. As kung maapagyabang ka, you're talking about the Vice President of the Philippines voted by what? By 32 million Filipinos. Puta, ano na bang pagmamalaki mo sa probinsya mo? Diyan sa Bicol, Bungalon. Ano na bang nagawa mo sa probinsya mo? Yung mga proyekto nyong sablay, yung mga diki nyong gumuguho, yung yumaman lalo, yung bossing mong si Zaldico, di umano. Ito si VP Sara, mayor ng Davao, punta kang Davao. Kahit maglakad ka na nakahubo doon, walang mangyayari sa'yo masama. Yung mangyabang mo, kala mo naman kung sino ka. Tayo na, totoy ka pa. Bago ka lang sa Kongreso, putang ina, kung makaasta ka, kala mo pag-aari mo na Pilipinas. Pati Supreme Court, pinabawalan nyo na gawin nila yung trabaho nila. Pati si VP Sara, pinabawalan nyo na i-exhaust yung kanyang legal. Palibasa, wala kang alam siguro talaga sa batas dahil hindi ka naman abogado eh. Dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complex. Bakit dumulog? Dumulog sa Supreme Court para questionin yung legalidad. Questionin yung legalidad. Legal ba yung ginawa ninyo? Kung legal yung ginawa nyo, hindi ka na dapat natatae sa kakapaliwanag mo, Bungalon. Diba? Dapat hindi ka natatae sa kakapaliwanag mo tungkol dito sa mga issues na to. You should be so confident to keep your mouth shut and just wait for the Supreme Court to rule. In behalf of in favor of the Congress. Kung alam nyo na nagawa nyo ng maayos yung trabaho nyo. Kung alam nyo sa sarili ninyo na walang irregularidad na nangyari dyan, hindi kayo magre-react. Kung ako ikaw, kung ako yung isa sa mga congressman na
Pumirma ako, naintindihan ko itong mga papeles na ito at pinirmahan ko dahil sa paniniwala ko, sa pantaha ko, dapat ma-impeach si BP Sara. Hindi ako dapat na nagko-comment. Why? Kasi ako alam ko sa sarili ko, malakas yung kaso namin. Alam ko sa sarili ko na dumaan itong impeachment complaint na to sa Kongreso ng maayos. Smooth, walang shortcut. Oh, kasi kung gano'n, hindi na ako magsasalita. Ang comment ko dyan, ganito. Tama lang naman na i-exhaust ni VP Sara ang kanyang mga legal remedies na ito dahil ito ay kasama yan sa kanyang karapatan bilang isang Pilipino. Ngayon, ako bilang isang congressman at ako isa sa mga pumirma dyan, naniniwala ako dumaan yan sa tamang proseso. So, hindi ako kabado. Alam ko that the Supreme Court will decide in favor of the Congress. So, I'll just wait for that. O, hindi ba? Kasi tingnan mo, if the Supreme Court will decide in favor of you, that's -1 na kagad kay VP Sara. Nanalo na kagad kayo sa unang legal battles pa lang. Sa unang legal battle pa lang, 'di ba? Nanalo na kayo. Oh, 'di ba? So what more? Diyan sa impeachment court, di easy na lang din sa inyo 'yan. Hindi ba ganun lang naman yun? Pero bakit kayo kabadong-kabado? Bakit kayo galit na karapatan naman ni VP Sara yun, pero bakit ayaw niyong ibigay? Ibig sabihin, galit lang talaga kayo kay VP Sara. Pangalawa, baka talagang hinukos-pokos niyo yan. Late laban sa kanya. Diit ni Congressman Bongalon na isa ring House Impeachment Prosecutor, hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Sa halip niyang ipresenta ang kanyang... Bobo! Hindi gawain ito ng kayang linisin yung kanyang pangalan. Putang ina mo, ngayon pa nga lang nililinis na yung pangalan niya eh. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Ngayon pa lang nililinis na nga niya yung pangalan niya. Sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang sinimulan na ni VP Sara yung depensa niya sa sarili niya eh. Pinagsasasabi mo, bobo ang putyan to. Laki-laki ng tenga mo, tanga-tanga mo. Instead of presenting her defense, she wants to shut down the proceedings entirely. If you know for a fact, Congressman, that you have done nothing wrong, you shouldn't be scared. Hindi ka dapat natatakot, hindi ka dapat kabado, hindi ka dapat kahul ng kahul. First off, this case was forwarded to the Senate already. Therefore, irrelevant na yung mga statements nyo. Because it's the court who will decide whether VP Sara is guilty or not. So anything that you're gonna say, papasok yan sa sub judice rule. Dapat hindi na kayo nagbibigay ng statement ngayon. Pero dahil, sabi nga nila, ang taong may bahong itinatago, masyadong defensive yan. Kaya sabay-sabay kayo nagsasalita. Ikaw, si Luis Tre, si Chua, yung mga asong young goons. Kaya sabay-sabay kayong kumukuda dito, dumadaldal, humahalhal. Kasi alam nyo for a fact na may ginawa kayong kabalbalan at kapag ka si VP Sara ay kinatigan ng Supreme Court dito, kahiya-hiya kayo. Baka bawiin yung mga binayad sa inyo. O baka ang usapan, makukuha nyo lang yung ipinangako sa inyo pag na-impeach si VP Sara. O baka kapag hindi na-impeach si VP Sara, hindi nag-proceed yung impeachment complaint, baka hindi nyo makubra yung mga ipinangako sa inyo. Sabi nito, that is not how democracy and accountability work. Bobo. This is part of the democracy. The reason why we have courts in the Philippines, dahil sa demokrasya, meron tayong mga karapatang pantao na dapat nating ginagamit in order to protect ourselves. Gunggong. Jill mo nga lon. Ako Bicol Party List. Putang ina, oy baka naman House Impeachment Prosecutor. Putya, paano ka magiging prosecutor? Hindi ka naman abogado. Patay ka.
Pagka binigyan ka ng mga technical na mga terms ng putya, ang galing pa naman ng abogado ni Putya Fortune, yung pinakamatandang Fortune, Diyos mio. Yung season, ang galing. Baka putang ina yung season, baka matai ka dun. Magdabaong kang diaper baby ka pa naman. Dabaong kang diaper, baka maihi ka sa salawal mo. Pangulong Duterte na putya ginisan nyo dyan sa Kongreso, ano nangyari? Nagmukha kayo lahat mga sanggol. Pati nga sa Senado, si Coco Pimentel, walang nagawa kay Duterte. Galit na yan kay Duterte dahil tinanggal siya sa PDP. O nagmukha siyang sanggol dyan sa Senado. Ikaw pa kaya? Tingnan mo yung mga kakupal na mga abogadong mga kasama mo dyan. Si Gutierrez, anong ginawa? Anong sinabi ni Pangulong Duterte? You may be good in speaking English but the people does not understand you. Ayusin mo yung pagsasalita mo. Na-contempt nyo si Duterte? Hindi. What more? If Duterte is the lawyer of VP Sara plus yung biyenan, the father and the father-in-law is gonna be one of the counsel. Tapos itong si Fortune na napakahusay din at saka itong season. Naku po. Oo, sigurado ko, sir, yung ngiti mo na yan, putang ina, ma-expose ka dito, wala kang alam sa batas. Magiging kang prosecutor. Ultimong yung pagdulog sa tamang ahensya ng gobyerno, mali sa'yo. Ibig sabihin, wala kang jutak. Ang depensa, nais pang ipahinto ang impeachment proceedings. Dagdag pa nito, hindi ganito ang pag-iral ng demokrasya at pananagutan. Nagbabala rin ng mambabatas na kung kakatigan ng Korte Suprema ang Magbababala ka sa Supreme Court, putang ina, sino ka? If the Supreme Court grants this position, what stops any future impeached officials from doing the same? Gago. You know what stop Supreme Court from or the other impeachment to do the same? Hindi. It will create a good precedence. Why? Gagawin na ng Kongreso sa susunod yung tamang proseso. Hindi yung nire-railroad nyo. Nire-railroad nyo. So parang sinasabi nyo dito, kapag kakinatigan ng Supreme Court si VP Sara, wala na. Lahat na ng mga i-impeach ng Congress, tatakbo na sa Supreme Court. Oo, tatakbo sa Supreme Court. Pero kung tama yung ginagawa ninyo, then yung Supreme Court will rule in favor of Congress. Kung mali, di talagang lahat ng mga ini-impeach ng Kongreso, kung puros ganito katarantaduhan lang ang sistema at proseso, dapat talaga lahat tumakbo sa Supreme Court. So balik lang sa mukha mo yung sinasabi mo. Na kung si VP Sara, kung kami, pumayag na lang kami na kung sino-sino na lang gusto nyong i-impeach nyo, walang mangyayari sa bayang Pilipinas. Lahat ng kalaban nyo sa politika, i-impeach nyo na lang. Lahat ng malakas na kandidato, i-impeach nyo na lang. Para hindi nyo makalaban sa halalan. So sasabog din sa mukha mo yung sinasabi mo. Ngayon, kung sakaling gawin ng Supreme Court, imanalo si VP Sara sa argumento na ito, matututo na siguro kayo, dumaan kayo sa tamang proseso. Ayusin nyo yung pagfa-file ninyo ng mga impeachment dyan. Hindi yung merong 3 impeachment, ultimong Makabayan Black, nagtatanong, ano na nangyari dun sa 3 impeachment? Tapos biglang nagkaroon ng pang-4, i-final same day na ipasa sa Senado. Tangina, yan yung mga irregularities dyan. Tama, mali. Merong 3 impeachment Mini-media yan. Kada may magfa-file ng impeachment, merong media. 3 yung i-final. Walang nangyari sa 3. Gigil na gigil pa nga si Sendenya. Sabi ni Sendenya, ano na nangyari dun sa final namin? 1 buwan na. Walang nangyayari sa 3, tapos biglang may pang-4. Nung araw na yon in-endorse, nung araw na yon nakakuha ng pirma, nung araw na yon na-transmit sa Senado. Nasaan yung regularities dun? Kaya ka tain-tae. Kaya kayo tain-tae at gigil na gigil. Kaya kayo tain-tae at gigil na i-impeach si VP Sara at ayaw nyo dito sa Supreme Court through proceedings na ito, petition, dahil alam nyo sa sarili nyo, puros kayo kabalbalan.
Pabayaan yung gumulong. Pabayaan nyo si BP Sara. Maganda nga, matalo si BP Sara dyan. Kung natalo si BP Sara dyan, di pagtatawanan nyo yan. Tangina ka, punta-punta ka pa sa Supreme Court, babaita ka, o ano ka ngayon. O, tuloy ang impeachment, hindi mo na mapipigilan yan. Di ba? It's gonna be +1 for you and -1 for VP Sara. Ba't ka gigil na gigil? Unless alam nyo sa mga sarili nyo, mga punyeta kayo, na palpak itong proseso ng ginawa ninyo at may butas talaga kayo. Kaya lahat kayo nagpapa-interview sa mainstream media, ikaw, Luistre, Chua, yung Zamora na puta feeling niya, gandang-ganda siya sa sarili niya. O kaya siguro ganun, kukuda kayo, kahol kayo ng kahol ngayon kasi alam nyo may ginawa kayong kabulustugan. O ganun yan, sabi ko nga sa inyo Oh, huling-huli na kayo sa akto, hindi nyo kami mabobola mga Duterte. Magagalit na naman kayo sa amin. Tatalino namin, Tangina tong mga Duterte na to, saan ba kumukuha ng taba ng utak tong mga to? Ba't yung mga nakukuha nating vloggers puro tanga? Bakit yung mga vlogger ni BBM ang bobobo? Ba't walang mga ganitong argumento yung mga vlogger ni BBM? Putang ina, partida, impromptu pa to. Hindi pa kita pinag-aralan. Kupal. Magiging walang silbi ang impeachment at mapapahina ang abilidad ng Kongreso na i-check ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga... Gago, gawin nyo lang yung trabaho nyo. Ganun lang yun, wag kayong mamulitika. Yun lang yun. Kasi tingnan mo putangin nyo, tingnan nyo yung articles of impeachment nyo, ang hina. Putya the fact na nilagay nyo yung salin dyan, kayo ba, malinis salin nyo. Nilagay nyo yung salin lagi yan. Pag may impeachment, lagi nakalagay yung salin. Kasi alam nyo na mga congressman na hindi tama yung mga pinaglalagay nyo sa mga salin nyo. Pusta tayo. Labasan kayo lahat ng salin. Putang ina nyo, mga congressman at saka mga senador. Tingnan natin kung akma yung salin nyo sa lifestyle ninyo. Tingnan natin kung yung mga 50 million na mga relos nyo nakadeclare sa salin nyo. Bilis! Ulul! Ang ina nyo lahat kayo. Hindi ba sinabi nga ni Miriam Defensor Santiago dyan? Panginoon, bigyan mo ko ng isa pang buhay. Para lahat ng mga kurakot na mga kasamahan ko rito, imbestigahan ko lahat ng mga salin nila. Sino dito magtaas ang kamay nang malinis ang salin? Hindi ba ang ginagawa ninyo pag malapit na ang eleksyon? Yung mga pera nyo, nilalabas nyo sa bangko, tapos nilalagay nyo sa kung saan. Para pag chinek yung salin nyo, walang laman yung bangko nyo. Pero wini-withdraw nyo lang yung pera nyo. Ginagawa nyo nga, minsan binibili nyo ng property. Bakit ko nasabi? Merong isang senador ngayon ang bumili ng property namin dyan sa Cubao. Sa halagang 45 million. Binili yung property. Alam mo kung bakit? Kasi tatakbo senador. Pagkapanalo, putay na yung binili niyang lupa namin, binenta rin niya. Kasi nga ganun ang ginagawa ninyo. Lahat ng mga pera ninyo, inilalabas ninyo, tapos binupunta nyo sa iba para pag chinek, yung pera nyo sa bangko ko konti. Hindi ba? Mababa, yung salin nyo, lahat nasa property. Ganun din ang ginagawa nyo. Yung mga pera nyo na kinukulimbat sa gobyerno, pupunta ba yan sa bangko nyo? Hindi. Nilalagay nyo rin yan sa mga properties, sa mga dummy accounts nyo. Hindi tayo maglokohan. Alam nyo yan, the reason why you put salin, bantakin mo never na-discuss yung salin na yan. Never na-discuss yung salin sa hearing ni Chua sa good government. Pero kasama sa articles of impeachment. Diba? Saan ka naman makakita ng ganyan? Si Inday Sara, never nakapag-sagot dyan sa... kasi ganito yan Ang impeachment, ang pagpa-file ng impeachment, parang yan. Parang lumalabas, itong Congress, sila yung piskalya. Sinampa yung impeachment sa piskalya. Anong gagawin ng piskalya? Hihingin yung sagot noong sinampahan ng kaso. Magkakaroon pa yan ng sagutan. Hiningan ba ng sagot si BP Sara? Dito sa pang-apat na, dito sa impeachment na to, hindi ba isang araw na transmit na nga yan kaagad sa, sa Senado? So, meron bang tamang proseso na ganun? Sinampahan mo ako ng impeachment, in-impeach mo na ako ni hindi mo pa narinig kung ano yung depensa ko dyan sa piskalya. Hindi ba ganun? Magsasampa ka ng kaso sa piskalya. Anong gagawin ng piskalya? Isusubpina yung sinampahan mo ng kaso para magpaliwanag siya, tama? Pinagpaliwanag nyo ba si BP Sara dito? Meron po kayong impeachment, BP Sara,
At ito po yung kanilang inirereklamo. Ano po ang sagot ninyo? Sasagot si VP. And then, pag sagot ni VP, sasagot ulit yung kabila, sasagot ulit si VP, tapos didesisyonan nyo na sa plenaryo. Matapos ang masusing deliberasyon, masusing debate, napatunayan namin sa aming hukuman na may probable cause, impeach si BP Sara. Pasa natin to sa higher court, which is the impeachment court. Ganun ang proseso. Putanginan to si Bungalon, hindi mo alam yun? Congressman ka pa naman. Ganun po ang proseso. Kailangan muna sumagot ni BP Sara. Hindi nyo nga pinasagot isang araw na tapos nyo lahat, napapirma nyo yung 200 plus sa isang araw. Tapos naipasa nyo na kagad sa Kongreso, ay sa Senado para ma-impeach na. Tapos gusto nyo simulan na kagad. Gago ba kayo? Sabi nga ni, di ba? Sabi nga nito ni Chase Escudero, magsasagutan pa yan eh. Hindi nyo kami maluloko. Alam namin yung proseso. Alam namin yung proseso at alam natin na talagang ni-railroad nyo yan. Anong nangyari dun sa unang tatlo? Na-dismiss ba yon? O wala bang probable cause dun sa tatlo? Bakit di kayo naglabas ng report tungkol dun? Sana naglabas man lang kayo ng report tungkol dun sa unang tatlo bago nyo pinrasis tong pangapat. Eh wala eh. Ultimong yung nagsampa ng kaso dun sa unang tatlo. Takanta sila. Isang buwan na wala pang action yung opisina. In-entertain ng opisina nyo eh. In-entertain ng secretary ng secretary ng Congress eh. Nagbigay ba yung Secretary of Congress ng update na pinasa ko na yan sa Justice Committee? May ganun ba? Wala. So ngayon, tatanungin nyo kami, meron bang tamang prosesong nangyari? Para sa amin, wala. Kaya kami nag-file ng mga temporary restraining order. Ganun. At certiorari. Para hindi matuloy ito. Because tinarantado nyo yung sistema, tinarantado nyo yung proseso. Kaya ngayon, halhal kayo ng halhal. Kaupo sa pwesto. Samantala, naninindigan naman si House Secretary General Reginald Velasco na tiniyak ng Kamara na sinunod ang lahat ng constitutional requirements. Di ba nabinbin sa iyo yung tatlo, sir, nasa opisina mo? O anong ginawa mo dun? In-endorse mo ba yan sa speaker? Tapos si speaker in-endorse sa Justice Committee? O hindi nyo sinasabi, hindi nyo sinasabi sa tao kung ano nangyari dun sa unang tatlong complaint eh. Hindi ba? Yun ang problema nating malaki dito, sir. Pang-apat na complaint yung ginamit ninyo. So, ano nangyari doon sa tatlo? Tinatanong po yun na dapat nyo sagutin. Na hindi nyo sinasagot. Parang yung sa BICAM lang din yan. Ano na nangyari sa BICAM? Nasaan yung enrolled bill? Hindi nyo nilalabas. Sinabi ng Supreme Court, sumagot kayo. Hindi kayo sumagot. O anong ibig sabihin nun? O hindi ba? Mga gunggong. Tayo nyo bulok, alam na namin yan mga boss. Nang ihain ang articles of impeachment at i-transmit sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Diba? Yun ang problema. Kaya ayan mga boss, maging mapagmatsyag tayo, kailangan yung mga ganitong impormasyon, hindi ito nakakatakas sa atin. The reason why we are here, kasi hindi man kami expert, pero we will try to explain to you in the manner na maiintindihan natin lahat kung anong kabulastugan itong ginagawa nila. Hindi maliit na bagay ito. Malaking bagay ito. Kasi if they can do it to a sitting vice president na binoto ng 32 million na Pilipino, what more sa mga future na mga kandidato natin na magagaling na magtatrabaho? Sisirain lang nila ng sisirain yung mga kandidato na to para sila ang maupo at makapagnakaw sila. Yan lang yan, plain and simple. It's a no-brainer. Wala nang ibang dahilan kundi yan lang. Kalaban kita sa pamahalaan, magtatrabaho ka ng maayos, tanggal ka. Lahat ng mga matitinong taga-gobyerno, sibak ka. Pag may nakita tayo magaling na kandidato, ikakandidato natin dahil maayos, sisirain nila yan. Oo, kasi nga, bawal ang matino sa gobyerno ng Pilipinas. Bawal ang matino, kailangan lahat baluktot, lahat kurap, lahat magnanakaw. Hindi na tayo papayag niyan. Kasi hindi na lang para sa atin, para sa mga future generations na lang natin. So maging mapagmatsyag, buksan ang mga mata. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Banateros Brothers. Siyempre, salamat din sa mga nagsusuper thanks.
dito sa ating mga vlogs. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Palakpakan natin ang ating sarili. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap